Nagsimula na ang malakasang Champion Showdown na ginaganap ngayon sa St. Louis. Nandito sila Wesley So, Levon Aronian, Nakamura, Fabiano Caruana. 6 po silang mga nagbabakbakan dito. Pero sa unang bungad pa lang, syempre analyze natin ang laro ni Wesley So and Levon Aronian. 3 games format po ito. May blitz, may rapid at may semi-classical. Kakaiba ano? Samahan niyo po akong baybayin at pag-aralan ang kanilang naging match. Talon tayo sa game 2. Game 1 nila tabla kasi white si Wesley nag D4, knight F6 11, nag C4, E6, knight C3, pinasok ang Nimso Indian. Napansin ko parang nauuso Nimso Indian defense ngayon. Pero sinimplihan lang ni Wesley ng E3 para mapakawalan na ang bishop. Nag-castling. Bishop D2, yan ang medyo kakaiba. Bookline ito pero hindi masyadong gamit eh. Knight F3 ang madalas dyan. Bishop D3, Bishop D2 lang. C5, syempre, yan po ang pinakasibuyas, bawang sa panggisa ng Nimso Indian. Di pwedeng mawala ang C5 pag Nimso. Nag-A3 para mag-react na ang bishop. Atras ba yan o kakapture ng knight? Kinapture na po ang knight. Kinapture. At nag-knight E4 para babawian ng capture dyan. At nag-knight E2. D6. Nag-F3. Ayan. So ito pong knight E2, agad-agad na ginawa yan ni Wesley na tipong kahit na nabarhan ang bishop, pero pag kinapture naman kasi ang bishop, may knight. Hindi madodouble pawn. Yun ang iniiwasan dyan ni Wesley, yung madouble pawn. Okay? At dito, ano ba talaga gagawin ng knight? Kaya nag-F3 na. Tinuluyan ng capturein. Knight takes C3. At kumapture sa D4. Ayun, mga kamatsas. Novelty. Dahil ang old line dito na palagian ay knight C6. At tingnan natin. Kailan ba tinira ito? Aba, ngayon lang. 2025. Sariwa pa. O ayan, tinira ng 31-13 ni Bogdan Daniel. Ayan, mga kamatsas, ano? Siguro online ito kasi 31-13 ba naman umabot ang rating ni Bogdan eh. Online, ano yan, panalo black. Okay, pero hindi nangangahulog ang mas malakas ang knight C6 kahit nanalo black dyan sa old line na yan. Kasi ang tumira, mamaw, 2745 ang rating. Okay, new move, kumapture, queen takes D4 ang ginawa dito ni Wesley. Bakit queen ang pinang-capture? Kasi po nakita ni Wesley na yung D6 may potential na pilahan rook D1 hanggang sa mapabagsak. Nag-knight C6, queen D2, Queen E7 at nag-Bishop E2. Again po, 2 games ang i-analyze natin mga kamatsasa. After nito may kasunod pa. Laro pa rin nila. Okay? Huwag po kayong bibitaw. Bishop E2 at dito simpleng gustong mag-castling lang ni Wesley. Kung sa bagay parang ang sarap din mag-castling sa queen side. Nag-B6 para bigyang daan ang development naman ng light square bishop. Kasi po kung mag-Bishop D7, isang pila lang yan. Walang chance ang rook D8 na makasuporta. Mababarahan ng bishop eh. Kaya gusto niya ay ma-develop sa B7. Castling king side, bishop B7, rook FD1. Ayan na nga, pila na sa weak D6 pawn. At sinapatan ng depensa, nag-B4. Ayun, kinain ni Wesley ang space sa queen side. At nag-H6 lang. Ayan, prophylactic lang, pasingaw lang sa future attack sa back rank pagka umabot na sa endgame. Ayan. At nag-rook AC1. Siyempre, kailangan i-develop ang mga tore, lagyan ng trabaho. At nag-A5. Ayan. Ang gusto ni Aronian ay mapakumit ng B5. Na ang nakikita ko dito, tipong may knight B8. Tapos, hanggat maaari, maimaniobra, malagay yung knight sa C5. Kaya nag-A5. Pero, hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Dapat daw ay knight E5. Yan pala ang magandang tirada dyan, ano? Okay. Tapos rook AC8, i-pressure yung pawn C4. Ayan. Pero balik tayo sa A5 na ginawa, nag-B5 lang. Hindi na sindak si Wesley. Ayun, knight E5. Okay. May potential pa rin namang mag-knight D7, ganun. Maganda kasi yung knight sa C5 pagka ganito. Lalo na committed na yung B-pawn eh. Nag-knight A4 naman si Wesley, bumawi naman ng bad move. Pero parang maporma naman kasi inatake lang naman yung B6, 'di ba? Pero ang good move daw ay Queen D4. Yan ang ipang-atake.
Pag nag-knight D7 kasi dito parang alanganin mga kamatsas, babagsak yung pawn D6 eh. Dalawa na kasi yan eh, yung knight mabablock yung tore. Aha. Pag nag-queen C7 dito, knight A4, ayun, talagang pagka gumanon, parang pwede nang capturein to ah. Oh, capture na. So maganda no, yung queen D4 pero inuna yung knight A4. Ano diferensya sa sequence? Nag-queen G5 naman dito si Levon, ayun. Nag-decide na, sige, capturein mo na yan. Pero ang plano po ng queen G5 ay capturein yung F3 o kaya bishop takes kasi nga di makakaporma yung G po, nakapin. Yan, pero brand X, nilagyan ng X mga kamatsas, dapat daw po is D5 pala ang tira dito. Yan ang mga binibiling tira. Na kapag kumapture dito, kakapture dito sa C4. Panimpla lang. Capture ng bishop, capture, ayun, naka-threat pa kasi yung Reyna. Makakawala pa yung tore. Halimbawa, kung mag-queen E2, ka-capture na dyan, capture, and rook B8. Ayun. So, halimbawa, mag-knight C4 and may A4 para ma-fix yung A3. At bishop D5 na yung next para atakihin yung B-pawn. Medyo malayo-layo at may lalim din mga kamatsas. Na yung knight di rin makaalis basta-basta bitin yung pawn sa A3. Malalim lang ang approach talaga. O, pero balik tayo. Sa ginawang queen G5 dito ni Levon, ang sarap pong i-F4, double, pero hindi pwede, matchas. Dapat matalas ang mata natin dyan mga kamatsas. Ano, hindi tayo basta-basta bibitaw ng ganon. E4, good move by Wesley. Ayan na. So, queen to queen, nag-knight D7 dito. Umayaw si Levon. Kasi po, kung ka-capturing yan, capture, paano ngayon yung B6? Nakahang pa rin. Diba? Pag nag-knight D7 naman, tagpas yung pawn sa D6. O walang solution yung pawn B6 eh. Balik tayo. Kaya napilitan dito mag-knight D7 pero kitang-kita po sa evaluation bar na grabe ka pabor kay Wesley. At yun ako nga pala si Wesley nga pala, master of queen to queen nga pala to mga kamatsas. Diba? The master of queen to queen. Lagapak na no? Master. O rook takes D6. At ang next po ay, naku po, pipilahan na yan. Nag-knight C5, rook takes. Ay, naku nga pala, oo. Kahit nakahang yan, nakahang din pala yung bishop sa B7. Nanimot na malingki ang tore ni Wesley ah. At ayun na, wala na kasi nakabiti na pareho eh. Alam nga namang, di ba, tawag natin dyan. Alam nga namang magpa-picture lang yan. Kailangan may gawin talaga eh. O, ayan, bumalik. Rook C7 at sinalo ng tore. Pero ganun pa man, rook D1, syempre. Tempo control sa D-file. At dito po lumalabas apat, 2 pawns up. Maliwanag, klaro ang lamang dito ni Wesley at nag-king F8. Syempre, to play king E7 at wag makapasok ang tore hanggat maaari. Pero nag-king F2. Syempre, endgame na po ito. Again, king must be active. Bida na ang king pag nawala na Reyna. Wala nang katatakutang magulong umatake pag wala ng Reyna. So nag F6, nag G3. Ayan, unti-unti lang, islog-islog lang, wag magmamadali. Ayun, sinilip ang H2. O pansamantala, depensa muna at nag king D6 pero kahit 2 pawns up dito si Wesley, di pa rin po biro dahil naka-fix eh. O, ganda pa rin ng square control ng black eh. Nag H4 na, kinapture, rook takes H4. Aba, nakipagsabayan. Yun lang. Bakit nakipagsabayan? Kung sa bagay, papasok na rin kasi, no? So, nakipagsabayan, E5. Ayan, dito ang pinanghahawakan ni Levon. Okay, 2 pawns up ka. Pero, ang basa ko dito pagka yung knight B7, tapos king C5, knight D6. Ayun, parang hanggat maaari ifo-fortress dito ni Levon. Ibig sabihin po ng fortress, wag makapasok yung king hanggat maaari sa pamamagitan ng gagawing fortress control. Ayan, ha. Nag F4. Okay? Siyempre si Wesley hanggat maaari, i-open niya ang position as much as possible. Pag close, di talaga makakapasok. Knight E6, kumapture, pawn takes. Ayun, yan ang mga binibili dyan, mga kamatsas. Yan tirang yan. King F3, going to G4. Ayun, oh. Hanggang sa ma-pressure. Knight D4, checking F2 muna. King C5, Bishop D3. Ayan, napaka-importante nung pawn sa A3. Bayani, ano?
Kasi hindi makapasok yung king, hindi makakagulo-gulo. Knight E6, lilipat yata sa F4, nag-king G3, King D4 at nag-bishop B1. Ayan, nag-decide dito si Wesley alin ang ibibigay niyang pawn. Yung C4 o yung E4. Ayan, namili siya. So nag-decide siya to maintain the E4. Kasi kahit makuha nga naman yan, wala pang tatawid na pass pawn, barado pa. Kaya mas pinili niya yung C. Pero nag-knight C5. Ayan, nakita dito ni Levon na, teka muna, anytime namang capturein yan eh. Oh, pahinog muna. Pero nag B6, ayan, para di na rin basta-basta makagala yung knight. Nag king takes C4 na and then nag king G4, ayan po. So ang trabaho ng king G4, king F5, king G6 capture and then maigapang ng paunti-unti ang H-pawn. Nag king B3, king F5, capture, king G6, ayun, na madali, nagmadali. Bumalik po, halos equal ang position mga kamatsas. Na bad mo ba si Wesley? Dapat daw H5 pala. Paano kung gumanon? Parang kulong ano, wala pupuntahan oh. Dito nga pala pag kumapture anytime may B7, di nga pala pwede. Oh, pag nag A4, bishop C4 wala na. O pag nag A3, saka yun pa lang ang right timing to play king G6 para capturein and gapang yung H-pawn. Ayun. O pero balik tayo. Nag-king G6 eh. Nag-king B2 ayun, na-excite si Lebon sa bishop na dapat po ang pang-equalize dito is A4. Okay, for example, mag-king takes G7, king B2, bishop D3, king C3. Importante yung black king makontrol ang bishop na wag makaguhit sa diagonal na yan. Ayun ang problema dito. Pagka gumanyan, edi king B2. Oh, draw. Pag gumanon, dito. O halimbawa, pagpalagay na natin, magpilit. So gaganon na nga, walang pilit pala. No? Mag-A3, A2 na magkukwin na yan Oo, equalize lang talaga. Balik tayo, sayang. Pero naging B2 si Levon. At dito po, ayun na nga, bishop D3, A4, bishop C4. Yan ang matindi. Once na makontrol na yung diagonal na yan, wala na, hirap na yan. King takes G7 and then paano yung H-pawn? King C3, gustuhin man tumulong ng knight, di makagalaw Laging may binabantayan ayan, nag-king C3 at pagka dulo-dulo naman, dulong-dulo. Ayun, talagang di mahahagip hindi rin makapush. Halimbawa dito kung mag-knight B3 para masabing matakpan. Kaso kakapturein mga kamadyas, mangyayari, mauuna check pa Ayun, okay. So kailangan bumawi ni Levon sa game 3. Tingnan natin, pag-aralan po natin ang game 3 nila. Black naman dito si Wesley, nag-E4 si Levon, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Maraming umiiwas sa Berlin ni Wesley Pag nag-Ruy Lopez, grabe kakunat nung Knight F6 Patay ka sa inip dyan. Malupay si Wesley dyan. Bishop C5, ayun, tinapatan, Giocopiano na po. Knight F6, H3. At tingnan natin yung novelty, D6, C3, ayan, very normal. Siyempre, kinokontrol talaga yung B4, D4 dyan. At kinaslingan lang ni Wesley, Bishop G5. Yan ang medyo talagang trending ngayon sa ganitong Giocopiano. Nagbi-Bishop G5, ilang beses ko na nakita to sa top level A6 muna. Para kung atakihin man, meron ng himlayan sa A7. May taguan na. Nag-Bishop B3, H6, at maintain lang ang pin at dito nag-G5. Ayan. Yan ang matinding linya. Dito mapapadecide ka talaga kung ano ba talaga. Guguluhin mo ba? Magka-sacrifice ba ang white or aatras ka na lang? Umatras lang. Pero ito po yung famous line dyan. Ayan. Ang nagpasikat nito si Anish Giri. Ayan. Maraming winning dito si Giri. No? Pero hindi pa rin sigurado. Siyempre ano pa rin yan risky pa rin yung line na yan. Pero Bishop G3, balik tayo. Knight H5, Knight BD2. Ayun, tinanggap na talaga dito ni Levon. Sige, capturein mo na yung bishop na yan. Pero nag-Queen F6 muna. Teka muna, sa novelty usapan, ayun mga kamatsas. Ang novelty po ay Knight BD2. Ayan, sa mga nagtatanong. Ang old line dito ay Bishop H2. Iniiwas lang. At ang huling tumira niyan na famous
I see. Ayan, 21.99 ang rating. Hindi naman pala gaano ka-famous. Ayun, white pala, no? 2263. Sorry. Famous pala kasi kaapelido ni Bobby Fischer. Akala ko yung black na pangalan, nakatingin ako dun eh. Oh, Fischer, nako. Kaano-ano kaya ni Bobby Fischer ito. Oh, Fischer din eh. Yan. Pero, knight b dito ang novelty. Queen f6 tuloy tayo. Queen e2, nag-king h8. Grabe yung mga pakembot-kembot na gano'n. Ano? Pero, ang basa ko dyan mga kamatsas para makaiwas lang at pag-alis ng reyna, may mga tipong f5 na basag, mga gano'n. So, nag-castling queenside. Ayun. Dito kasi, nahalata ko na, o nahalata natin na bakit pinapaka-capture ni Lebon. Eh, pag kinapture yan, dyan pa ba siya magka-castling? Yun naman pala, nasa likod ng kanyang isipan ay magka-castling sa queenside. Bishop d7 develop lang. Rook f1, ayan, panghanda, no? Panghanda na kung capturein, sige, subukan mo lang, magkakaroon ako ng f-file control. Ayan ang gustong mangyari. Na ibig ipahatid ni Levon. O pero b5 hanggang dulong nagpapapicture lang sa knight, parang gano'n, no? Okay, so nag b5 dahil dyan nag-castling sa queenside, b5, ang plano dito ni Wesley ay dyan naman siya raratsyada ng paulan ng atake. Paramdam. Nag-bishop h2 at nag-knight f4. Ayun. At napilitan ng capturein, G ang pinang-capture. Kasi po kung E ang pangka-capture ay medyo hindi maganda yan. Kasi hanggat maaari, wag mong bibigyan ng kalaban o wag niyong bibigyan ng kalaban ng solid center. Mabigat yan. Control the center, control the game eh. O kaya G ang pang-capture para manatiling ang D4 ay kontrolado ng black. Nag G4. Okay? So ready pa rin si Levon. Sige, i-end pasan capture mo yan. Nandyan ang tore ko. Ready pa rin eh. Ngayon, kung di man pansinin yan, parang nakikita ko pagkalagay ng tore doon, mga ganun eh. No? Babasag sa king side eh. Rook G8, inunahan na ni Wesley. At nag-bishop D5, nag-B4, ayun. Sa kagustuhan ni Wesley, makapaghatid gagad ng pressure, counter pressure sa kabila, pero medyo hilaw ang tira na yan. Dapat daw ay Rook A B8 muna. Nakaiwas na sa pin at nandyan pa rin naman ang nagbabadyang marcha para magparamdam ng atake sa queenside. Okay? So, pero inunahan kagad ni Wesley eh. Knight B3. Brand X din. Ang quality move po ay capturing lang pala. Pag nag-bishop takes B4, sabay king B1, ayun. Pero, masama sa pakiramdam ng puti ito. Kung ako puti, nakakailang pag Rook B8. Tipong nandyan ang king, parang ayoko, di ko kaya eh. O, di ba? Annoying din yung gusto mangyari ng computer eh. Balik tayo sa knight B3. Gumapture sa C3. Ayun, kumapture na dyan. Aha. Kala ko kakapture dun eh, no? Okay. Binitin lang ni Wesley, no? Kasi pag kinapture to, check pa. Queen takes. Ayun, bababa yung lamang. Sabi ka, capturing lang pala to. Okay, sabay G5. Okay, pag kinapture ito, Queen takes E5. Ayun, mga kamatsas. Okay, medyo magulo pa ito, no? So, bakit kailangan mag G5? Hindi ba pwedeng capturing kagad to? Takes. Sabi bishop B5. Ayan. So, sa madaling sabi, medyo malayo-layo pa yan. Marami pang mangyayari. Ayaw ni Wesley yun, kaya kinapture niya yung knight at di naman siya nagkamali. Pabor ang evaluation bar sa kanya. Kinapture na and the Rook A B8. Ayun, para malinis, ano? At ang nakikita ko dito, yung Rook B6, patong sa B-file, ratsyadahin ng atake yung king sa kabila. Ayun, nag-Queen C2. Okay? So, nagsiset up na dito si Levon kung papaano niya mapaghahandaan ang naaaninag nating atake ni Wesley sa queenside. Nag-Knight A5. Ayan na. Knight A5. Ayun ang nakikita ko. Ito pa eh. O, tapos sacrifice bishop doon. Mga ganun, ano? O, nag-C4. Okay. Tumibay ang bishop. Pero teka muna, hindi ba kulong yan? Hindi ba kulong? O, pero nag-Queen B6 si Wesley. Pinapa-capture niya ang pawn sa E5. Ayan na. Nag-king dito lang. May karga siguro. May karga. Teka muna. If knight takes E5, ayun na nga yung nakikita ko. Bishop A4 sacrifice eh. Oo. Kasi may check doon eh. Pag nawala ang reyna eh. O di pagpalagay natin. Sige, kasubuan ng ganyan. O sige, bigay natin. Capturein para makita lang natin. Queen B1 check. Pag gumanyan, Rook B2 check.
Pagka gumanyan, so wala pa namang check ano kasi may queen. Ay, grabe, sus. Malupitatious. May ganun na pala. Kala ko protected. Matchas. Ang sakit. May ganun palang baon-baon yun. Malalim ang diskarte ni Wesley, ano? Ayun. So, hindi pala pwedeng capturing yung pawn e5 dahil may bishop a4. So, ginawa dito ni Lebon, aba, maaga. Ano yun? Maigi ang maagap sa masipag. Tama ba yun? Oh, maagap eh. Nag-king dito. Takbo ka agad. O, nag-queen b4 check. King e2. Okay? At nag-bishop a4. Tuloy-tuloy lang si Wesley. Queen d2. Ay, nako. The master of queen to queen. Nagkakamali ka, Lebon. Pag tinanggal mo Reyna, wala na. Kay Wesley na ako dyan. Malakas si Wesley sa walang Reyna. O, nag-king g7. Depensa. Nag-rook b1 sa lubong kasi papasok na po yan eh. O. Nag-c6. Ayun lang. Yun lang. Parang kulong yan. Saan pupunta yan? Meron bang pang counter? Ay! Ganun na lang pala. Walang pang counter. Naku. Wala na. Kumbaga sa gagamba, sa galamay ng gagamba. 5-3 ang laban eh. Wala na. 2 lulusot dun sa galamay ng gagamba. Wala na. Parang katumbas ito. 3-2 eh. Kumbaga sa basketball. 3-2 ang laban. Wala, isang pyesa na eh. Knight d2, rook b4, h4. Okay, pero dito po may effort pa rin. Ano? Lamang na isang pyesa pero may effort pa rin kasi medyo fortress pa eh. Sarado pa yung position eh. Okay? At nag-knight b7. Ayan, tingnan natin. G5, capture, and knight to d8. Ayun, paiikutin. Going to e6, going to d4 to capture g5. Yan ay mga paparating. Knight f3. Threat sa pawn. At nag-king g6 lang. Bigay na pero bibigay din yung g5. Rook c1 muna. Ayun, knight f7 dinipensahan. At nag-king f1. Wala na. Wala na. Yun unti-unti ng knight e1 at dito po mga kamatyas sa bishop b1. At dito po, since babagsak na rin yung pawn sa g5 ng buong buo, hindi na nakayanan ng mata, dibdib, pakiramdam ni Lebon, ni-resign na mga kamatyas. Congratulations. Sa kanilang match, lumalabas ang score nila ay 2.5.5. Grabe bumabawi si Wesley Napapahanga yung mga fans niya ngayon Okay mga kamatyas. At ito po ang kanilang standing so far. At tingnan natin. Ayan Okay, so sabihin ko na lang po, di nyo kita yung pang-anim pero sabihin ko na lang. Si Fabiano Caruana, 1 point. Kasi pag naka 2.5 kasi, teka muna, 3 laban. Pag naka 2 points lang, panalo ka na. So, ayan, nanalo si Caruana. Sa match niya, si Wesley, ayan, Dominguez, tabla sila ni Robson. Ang tinalo ni Caruana, kung di ako nagkakamali, si Nakamura. Malakas si Caruana, nadali si Naka. 40 pa man din ni Naka yung rapid Ayan po, no? So yan ang Levon Aronian 0. Pang-anim si Levon Aronian. So abangan po natin ang kanilang round number 2, ang makakalaban ni Wesley sa round number 2 ay ito po, kita naman yan medyo tabingi nga lang pero sabihin ko na lang po. Ayan, kalaban ni Wesley mamaya ay si Fabiano Caruana. Winner versus winner. Ang ganda nito. Abangan po natin. Madaling araw kasi ito mga kamatyas. Di natin ma-live. Sayang. Nakamura versus Robson. Dominguez versus Levon Aronian. Okay? So yan po nga abangan natin. At ano pa ba yung mga matches na to? Round 2, 0-3. Okay. Ayan. So kakaiba po yung format nila mga kamatyas. Sobrang kakaiba. Unti-unti na nilang ano bang tawag doon, nag-e-evolve na yung mga format ngayon So sinusubukan nila yung mga masasayang format na tipong bago sa panlasa ng mga taga-panood at taga-abang. Yan, ganun din sa mga players na naglalaro syempre. Okay, big time po itong tournament na ito. Napakalaki ng premyo. So susubaybayan naman natin at malalaman nyo din po sa bandang huli kung ano ang makukuha ng mga mananalo. Maraming salamat. Kung ano pong masasabi nyo sa inyong
sa ating pinag-aralan, lapag nyo lang sa comment section below at kung kayo meron pang gustong ipapasadang analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. Mababasa ko po yan. At kung may lumabas pong ads ay paran nyo lang ha. Huwag nyo lang pong i-cancel. Tulong nyo na sa ating channel. Thank you, thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.